talakayang pangsakahan ng Calabarzon. Hatid ng kagawaran ng pagsasaka sa rehiyon ng Calabarzon. Balita, Kwentuhan, palitan ng kaalaman. impormasyon at inspirasyon. Sama-sama nating tunghayan sa talakayang pangsakahan ng Calabarzon. Magandang umaga, Calabarzon. Narito na ang mga usapan tungkol sa sakahan. Makabuluhang huntahan para sa bayan. Mula noon, Hanggang ngayon, ito ang Talakayang Pangsakahan ng Calabarzon, ang programa sa radyo kung saan bida ang ating mga kaibigang magsasaka, mangingisda at pati na rin ng mga individual na gustong mapabilang sa napakahalagang sektor ng agrikultura. ang programang nagbibigay impormasyon sa mga programang handog ng kagawaran ng pagsasaka at inspirasyon hango sa mga kwento ng mga magsasaka dito lang sa Calabarzon. Ako po yung lingkod, Kuya Bogs de Chavez. At ako naman si Agri Daldal, Agri Dani, mula sa Department of Agriculture Region 4 Calabarzon, Regional Agriculture and Fisheries Information Section. At syempre, Dani, tayo ay napapakinggan sa ating mga partner radio stations. 106.3 FM Radyo Natin Laguna, 102.5 FM Bondok Peninsula Katanawan, 105.3 FM Radyo Natin Infanta at 96.7 FM Destiny Radio. At napapanood din tayo live sa ating official Facebook page, DA Calabarzon. Magandang umaga sa ating mga nanonood. Yan, magandang umaga sa inyong lahat at magandang umaga sa iyo aking partner, Agri Daldal, Agri Siyempre, Dani. lagi tayong maganda. Uy, Yeah. bawasi. Sabi nga ng mga taga-amin bawasi. Kaya naman batiin na rin natin yung ating mga tagapakinig at tagapanood, Kuya Bogs. Yan, oo. Siyempre, lagi nating binabati si Sir Orlando Macabos. Ano po ba ang ating ulam ngayong araw? Uy, talaga namang medyo maaga-aga pa ginugutom na ako. Hindi kasi ako nag-almusal kanina eh. Ayan, Yan, wala bang oo. naghanda sa'yo? Wala, nasa luwasan ng aking asawa. At syempre, shoutout sa mga kasamahan namin dyan sa opisina, kay Von Samuel Panghulan, kay Mr. Brian Katigbak. Yan, dalawang mahilig sa basketball at mahilig sa hindi ko na itutuloy. Ayan. At syempre, nabati ko rin yung aming mga OJT. Ayan, paalis na rin sila sa amin. Maraming salamat sa inyong paglilingkod kay Yumi at saka kay Laika. At syempre, welcome sa bagong-bago nating kasama yan, batang-bata, si Kuya Ayan. Yan. Ayan. Oo. Ayan, shoutout nga pala sa ating mga farmers na magigitang na farmers. Sana ay okay ang inyong kalagayan na Ayan. ngayong araw at sa mga nagdaang linggo. Ayan, napag-usapan natin ang farmers, Kuya Bogs. Alam mo ba na mayroon tayong upcoming na huntahan sa Kanayunan na hindi natuloy noong nakaraang Oo, kasi linggo dahil talagang sa ano bagyo. tayo, safety first muna. No? Tama. Talagang gusto man nating tipunin ng ating mga magsasaka inalala natin syempre ang kaligtasan ng bawat isa. Kaligtasan nila at kaligtasan na din natin. Oo, at syempre, aanin natin yung huntahan kung wala naman tayong kahunta nung araw. Ay, oo na yun, naman. diba? Abay, syempre, unahin na mga ipaan yung kanilang mga palayan muna Oo. bago tayo, no? Tama, at saka nagpapasalamat tayo sa LGU ng Maragondon para sa talagang mga nagtrabaho para i-check yung mga damage, Yan. para din makapag-report tungkol sa kanilang mga insurance at lahat. Yan, oo. Isang paalala mo ulit, hindi ho porket naka-insure ang inyong mga pananim, ang inyong mga kahayupan, madaling, basta lamang nyo i-claim, kailangan nyo makapag-report agad na short period of time. Parang 2 to 3 days ba yun? O basta ilang araw makatapos ang kalamidad. Para safe, i-report na agad, makipag-ugnayan sa ating mga municipal agriculturists, di ba? Yan, oo. Kumusta ba ang ating huntahan, Dani? Ayan, ang ating huntahan nga ay inaasahan natin ang higit sa 100 na mga magsasaka. At mga kasama natin dyan na may mga special tayo na professional ba sa iba't ibang field na ipapakilala yung mga program na meron tayo dito sa DA Calabarzon. Yan po ang huntahan sa Kanayunan. Kaya naman sa mga taga Maragondon, Cavite, kita-kits po tayo dyan. Malapit na po Ihanda kami nyo na po pumunta ang dyan. inyong listahan ng mga tanong dahil sasagutin niya ng ating mga taga-kagawaran ng pagsasaka dito lang sa Calabarzon. Yan, speaking ng mga tanong ay syempre, hindi natin kailangan pigil ang impormasyon. Kaya naman ito ang mga balitang ating nakalap at tinutukan dito sa Balitang Sakahan. Mga kaganapan sa rehiyon. Mga programa Ayuda at suporta sa mga magsasaka. at iba pa sa Balitang Sakahan.
Siyam na pong magsasaka mula sa Cavite sinanay ng DA4A sa paglinaw ng urban agriculture. Betty Perez, magbabalita. Sinanay ng Department of Agriculture for Calabarzon o DA4A National Urban and Peri-Urban Agriculture Program o NUPAP ang siyam na pong magsasaka mula sa Cavite ukol sa Basic Cultural Management Practices in Vegetable Production noong ika-1 ng Agosto sa Amadeo, Cavite. Ito ay upang mapaunlad ang kasanayan nila sa paglinaw ng urban agriculture, kung saan ibinahagi ang mga pamamaraan sa pagsasagawa ng container gardening at pamamahala ng peste o sakit ng mga tanim na gulay. Isa sa mga ibinahagi sa mga kalahok ang paggamit ng recycled bottles sa pagtatanim. Sa tulong ng panlalawigan at pambayang lokal na pamahalaan, ay naimbitahan ang mga pamamayan mula sa grupo ng volunteers, edukasyonal na institusyon, simbahan at iba pang sektor na interesado sa agrikultura. Ang bawat isa sa kanila ay nag-uwi rin at tig-isang bag ng binhing gulay mula sa NUPAP, gaya ng kangkong, kamatis, talong, okra, sitaw at iba pa. Ako si Betty Perez para sa Balitang Sakahan. Pagsasanay sa pamamahala ng mango seed fly, hatid ng DA4A sa mga magmamangga ng Quezon. Kimberly Cagigla, magbabalita. Aabot sa 40 na magmamangga ang sinanay ng DA Calabarzon High Value Crops Development Program o HVCDP sa pamamahala ng mango seed fly noong ika-30 ng Hulyo sa Quezon Agricultural Research and Experiment Station, Chaong, Quezon. Ang aktibidad ay sinagawa upang palakasin ang kasanayan ng mga kalahok sa pamamahala ng kanilang mga manggahan sa pamamagitan ng pagtalakay ng soil nutrient management at soil sampling at pest management on seed fly, kabilang ang mga gawain at aktibidad sa pagpapanatili ng maayos na manggahan. Dinaluhan ang pagsasanay ng mga magmamangga mula sa Alabat, Atimonan, Ginyangan, Gumaka, Sariaya at Chao. Naging tagapagtalakay naman ang mga kawani mula sa HVCDP, Regional Soils Laboratory at Regional Crop Protection Center ng ahensya. Ito si Chika Gitla para sa Balitang Sakahan. Regional Research for Development in-house review isinagawa ng DA4A. Jonas Palma, magbabalita. Kasama si DA Calabarzon, OIC Regional Executive Director Fidel Libao at sa pangunguna ni Research Division Chief Dr. Eduardo Lalas, sinagawa ang Regional Research for Development in-house review noong ika-30 ng Hulyo sa Lipa City, Batangas. Pinresenta sa aktibidad ang 5 natapos na kasalukuyang pananaliksik tulad ng Yamang Lupa, Sustainable Community-Based Action, Research for Development for Livelihood Enhancement, Upliftment, and Prosperity Program in Quezon, Next-Gen Market-Driven Varietal Testing, and Validation for Effective Positioning of Varieties in Target Rice Ecosystems and Seed Chains in Calabarzon. Expanded collection, conservation, and evaluation of traditional corn towards development of the improved varieties in target rice ecosystems and seed chains in Calabarzon, integrated management of Siniguelas leaf beetle, and introduced an emerging pest of Siniguelas in Batangas, at ang verification of the efficacy of bioorganic fertilizer on pineapple production in Cavite. Ipinakita sa bawat presentasyon ang significant epekto ng mga nasabing pananaliksik sa mga piling sakahan na makatutulong upang mas mapataas ang ani at kita ng mga magsasaka. Ito si Jonas Palma para sa Balitang Sakahan. Lagay ng klima sa bansa. Takbo ng hangin, araw at ulan o sa kunamang nagbabadya. Hatid ay paalala Para sa mga magsasaka. dito sa rehiyon ng Calabarzon. Radyo ngayon na itutuon sa Agri Panahon. Magandang araw mga ka-agri, ako si Agri Rain at narito ang ating ulat panahon para sa linggong ito, ika-6 hanggang sa ika-9 ng Agosto, handog po sa inyo ng Adaptation and Mitigation Initiatives in Agriculture or AMIA Program Calabarzon. Ayon sa pagdatayan ng panahon ng DOST Pag-asa, may binabantayan low pressure area sa loob ng Philippine Area of Responsibility. As of 3 AM ng August 6, ito ay namataan 835 kilometers east-northeast ng extreme northern Luzon. Malayo man ito sa kalupaan, walang direktang epekto ngayon sa ating bansa at may mababang tsansa na maging isang bagyo
patuloy pa rin ang pagbabantay ng DOST Pag-asa dito sa mga susunod na araw. Kaya magbantay pa rin tayo sa mga updates regarding dito. Sa ngayon, ang nakakaapekto sa ating bansa ay ang southwest monsoon o hanging habagat lalo na sa mga areas ng Southern Luzon pati na rin sa Visayas. Asahan natin na mas magiging madalas ang maulan na panahon, mga isolated rain showers at thunderstorms o ang pulupulong pag-ulan, pagkidlat at pagkulong pagdating ng hapon hanggang gabi o madaling araw. Kaya magdala pa rin tayo ng pananggalang laban dito. Para naman sa ating mga farm weather advisories, makakatulong mga pag-ulan sa pagpapatubig sa mga halaman at paghanda ng mga lupang taniman. Iwasan din natin ang pag-spray ng mga pamatay peste lalo na sa pagsapit ng hapon. Ako po si Lorraine Motas, ang inyong ka-Agri-Rain mula sa AMIA program ng DARFO 4A. Isang masaganang araw! At yan ang ating lagay ng panahon at mga balitang nakalap dito sa Balitang Sakahan. Manatiling nakatutok dahil magbabalik pa ang programang Talakayang Pangsakahan ng Calabarzon. Huwag palampasin ang mga benepisyong pwede mong matanggap sa kagawaran ng pagsasaka sa pamamagitan ng RSBSA. Ano ba ang RSBSA? Ang Registry System for Basic Sectors in Agriculture o RSBSA ay ang opisyal na talaan ng gobyerno sa pagkakakilanlan ng mga magsasaka at mangingisdang Pilipino, kasama ang impormasyon ng kanilang lupang sinasaka o palaisdaan. Ito rin ang basihan ng gobyerno sa pagkakaloob ng iba't ibang intervensyon, ayuda, benepisyo at tulong sa pagsasaka, paghahayupan at pangingisda. Wow! Ganun pala kahalaga ang RSBSA. Malaking tulong to sa ating mga nasa larangan ng agrikultura. Makapagpalista na nga. Ang impormasyong ito ay hatid sa inyo ng Department of Agriculture Region 4 Calabarzon Rice Program. Paano magparehistro sa RSBSA? Rehistrado ka na ba sa talaan ng pamahalaan sa pagkakakilanlan ng mga magsasaka at mangingisda? Kung hindi pa, narito ang 4 basic steps para magpalista sa Registry System for Basic Sectors in Agriculture o RSBSA. Una, ihanda ang mga kaukulang dokumento gaya ng orihinal na kopya ng titulo ng pagmamayari ng lupang sinasaka o kasunduan sa pagsasanla o ng renta sa lupa, orihinal na government ID at latest 2x2 ID picture. Pangalawa, pumunta sa inyong city o municipal agriculture office at isumite ang inyong mga dokumento. Pangatlo, kumuha at sagutan ang RSBSA enrollment form. Pagkatapos sagutan, apirmahan ang form sa inyong barangay chairman, city o municipal agriculturist at city o municipal agricultural and fishery council chairman. At panghuli, kunin ang RSBSA enrollment stub na magsisilbing patunay na rehistrado ka na sa RSBSA. Ingatan ito dahil ito ang magtitiyak na ikaw ay kwalipikadong benepisaryo ng anumang programa ng kagawaran. O di ba madali lang? Kaya huwag ka nang magpahuli pa at mag-register ka na sa RSBSA. Ang impormasyong ito ay hatid sa inyo ng Department of Agriculture Region 4 Calabarzon Rice Program. Talakayang Pangsakahan ng Calabarzon. Hatid ng kagawaran ng pagsasaka sa rehiyon ng Calabarzon. Balita, Kwentuhan, palitan ng kaalaman. impormasyon at inspirasyon. Sama-sama nating tunghayan sa Talakayang Pangsakahan ng Calabarzon. Impormasyon tungkol sa mga napapanahon At kapaki-pakinabang na interbensyon at suporta para sa mga magsasaka at mangingisda, ating talakayin at tutukan. ating talakayin at tunghayan sa Programang DA Best. Ay nakatutok sa Talakayang Pangsakahan ng Calabarzon. Yan, at ito po ang segment na Programang DA Best o Programang The Best. Isa pa, Programang
The best! Uy, talaga naman. Ikaw muna dyan. Siyempre, magpapakilala tayo ng programa. Dapat lagi tayong energetic. Oo naman, oo. Tsaka talaga ng mga ito nga ipapakilala natin. Talaga ding isa rin sa pinaka-energetic na kakilala ko dito sa DA Calabarzon. Ayan, at magmumula nga siya sa Regulatory Division. Ano ba itong Regulatory Division, Kuya Bogs? Ano bang idea? Oo naman, siyempre, alam mo sa buhay. Ayan. Yeah, alam mo May sa mga buhay. ganyang intro. Kailangan kasi talaga dapat ng mga rules and regulations. Yun. Kasi talaga naman kung wala itong regulatory division o ang mga regulations ng buhay, talaga namang magkakaroon ng chaos. Pagpalagay na natin sa larong basketball, walang regulations, walang referee. Baka magkasakitan. Yan. Oo, kaya naman mula sa regulatory division, makakasama natin ang isa sa batang-bata, napakakisig. Ayan, na talaga namang napakalakas ng kanyang dating once na nakikita mo siya sa mga trainings din natin. Oo naman, kaya naman, Sir Zaldi Calderon, take it away. Maraming salamat, Bogs and Danny. Isang maganda at mapagpalang araw po sa ating lahat. Ako po si Zaldi Calderon from Regulatory Division, ang naatasang ngayong Chief ng Quality Control and Inspection Section. Ito'y para sa programang DA BEST ng Talakayang Pangsakahan ng Calabarzon. Okay po, so nais ko lang pong ipakilala ang activities, ibang-ibang activities ng Regulatory Division. Siyempre po, ang Regulatory Division ay isa sa mga division dito po sa Department of Agriculture, Region 4A. So ang iba po, namimigay ng iba't ibang intervention like ng mga seeds, ng mga baboy, manok, mga pananim sa Regulatory Division po dahil from the word itself regulation, so ang ipinimimigay po namin ay mga dokumento tulad ng lisensya, registrations, certificates. So ano po ba ang mandato ng Regulatory Division? So ang Regulatory Division hinges on enforcing and implementing activities based on constituted authority in the form of, sabi ko nga kanina, kami po yung nag-i-implement ng iba't ibang laws, rules and regulations, policies, and other issuances. So kung ano man yung nabuo na policy, ano man ang nabuong regulations from taas, kami po ang nag-i-implement dito sa DA Region 4A. Ito yung mga regulasyon na pangsakahan. Okay po? So with the end view of safeguarding the remaining agricultural resources and ensuring safe and quality foods and feeds. Okay po? So, syempre naman po, ang regulations naman po, naandyan naman po lahat ang ating regulations para protektahan ang ating mga pangsakahan. Sabi nga dito, para ma-safeguard ang ating remaining agricultural resources at ma-ensure natin na ligtas at may kalidad yung ating pagkain. So, kailangan po ng iba't ibang mga regulatory issuances. Okay po? Ang aming duties po sa Regulatory Division, kami po yung nag-i-inspect at nagmo-monitor ng farms, ng iba't ibang mga farms po, establishments and animal facilities para to ensure compliance with required protocols and various safety standards. Kami rin nagpapalakas to enforce ang existing agricultural law and their implementing guidelines, quality control measures, and other regulatory policies in coordination with other regulatory agencies to ensure safe and quality food and feeds for consumption. So, ang iba't ibang regulatory agencies katulad po ng mga Bureau of Plant Industry, Bureau of Animal Industry, Bureau of Agriculture and Fisheries Standards, at iba't iba pong mga regulatory agencies under Department of Agriculture. Yan po yung partner namin. Kami po kung ano man ang na craft, na batas po doon, o na anumang policies kami po dito sa baba sa Region 4A, kami po yung nag-i-enforce. Kami po yung nag-i-implement. Kami rin po as a Regulatory Division ang nagkakandak ng monitoring and surveillance of major and economically important plant pests and animal diseases. Siyempre, medyo sikat ito about sa iba't ibang sakit ng halaman at iba't ibang sakit ng hayop. Kami po yung nagmo-monitor. Kami po yung nagsisurveillance Regulatory Division. Of course, kapartners po namin ng iba't ibang ehensya, lalong-lalo na po ang local government units sa monitoring and surveillance. So kami rin po yung nagko-conduct ng various activities to prevent, control, and manage major plant pests and animal diseases. For instance, kami po yung major na office dito sa Department of Agriculture under ng DA Region 4A kapag usapang ASF Prevention Control, AI Prevention Control, kami po yun sa Regulatory Division.
Kami rin po nag-assess, nag-evaluate ng mga animal facilities at iba't ibang establishment na as part of the requirements for processing and approval of registration, certificate, and licenses. Kasi po bago namin ma-issue ang isang registration and certificates and licenses, meron po tayong sinusunod na iba't ibang standards. Ano po? And then kami po ang isa sa mga important activity doon ay mag-conduct ng parang actual inspection of a farms and facilities. Kami po yung sa regulatory division kasi po nasa amin po ang iba't ibang inspectors regarding sa mga issuance po dito na registration, certificate, and licenses. Napaka-importante po kasi ang regulation. So karamihan po ang tinitingin sa amin kapag regulatory division, nandiyan na naman ang regulatory division ng para mamuna, para mag-restrict, para pumigil. Hindi naman po. Ang regulatory division po ay naandyan para tumulong naman po. Kasi imagine niyo po, ito po, pamilyar po tayo sa larong ito, ano po, basketball, volleyball, ano po, soccer, nakita naman po ninyo, at iba't iba pang laro. Imagine niyo po itong larong ito, walang regulations, walang policies, walang sinusunod na mga guidelines. So imagine niyo po, ano po, so ano po kaya mangyayari? Halimbawa sa larong basketball, wala siyang regulations, walang policies, anyone can shoot, anyone can foul, ano po, sinasabi natin, ano po, tapos walang bilang na mga manlalaro. So imagine nyo po yun kung walang ganung policies, regulations, di ba? It lead to chaos. Ano po? Medyo magiging magulo ang isang laro. Ganun po sa volleyball, walang mga ganitong mga guidelines and protocols. Imagine nyo pong wala. So ganun lang din po, kung i-apply po natin sa regulations, sa regulatory divisions, naandyan po ang iba't ibang regulations para sa kaayusan po, para sa proteksyon, para magkaroon ng smooth implementation dito po sa atin. Imagine nyo po, ang ASF po, so kung walang regulations, lalakit po siya, hindi natin makukontrol. Imagine nyo po, kung ang isang sasakyan ay walang regulations, yung mga livestock handlers, as well as yung mga animal facilities, kung hindi natin i-impose ng regulations, hindi ko po alam kung ano mangyayari. Katulad ng isang laro, maaari pong ito ay hindi magiging maayos. Diyan po kami papasok. Ano po? Kaya po patawarin niyo po kami kung lagi pag sinabing regulatory division ay na naman, magbabantay, magi-strict, ay na naman, ang regulatory division, pipigilan naman ba kayo? Hindi po. Katulong po namin kayo para proteksyonan ang ating mga programang pang-agrikultura dito po sa atin sa DA Region 4A, hindi lamang po sa buong bansa po. Okay po? So napakahalaga po ang food production, napakahalaga po ng food security. Yan po ang ating ina-attain mabuti. Pero nalilimutan natin ang equally important yung kaligtasan ng pagkain. So nandiyan po ang production, nandiyan ang security, nandiyan po yung safety. Diyan po papasok ng iba't ibang regulasyon. So dito po papasok ng iba't ibang ini-issue namin. Registration, licensing, and certification. Sabi ko nga, this will be implemented and ito po ay ibinibigay namin para sa management, prevention, protection, biosecurity, system, and orderliness. Ano po? So, nawa po ay maintindihan nyo po kung bakit nandito po ang regulatory division. So, sabi ko kanina, may iba't iba kami ini-issue. Una-una po ang registration. Unang-una po namin pinaparehistro yung pong sa in compliance po sa RA 8485, the Animal Welfare Act. So, ito po yung kailangang ma-promote po natin ang welfare ng animals. Okay po? Kasi kailangan din natin na hindi tayo alaga lang, kailangan natin ipakita na may care tayo. Ano po? Mahal natin yung mga hayop. Ano po? Doon po pumapasok yung registration ng animal facility sa RA 8485. So kasi po, pag hindi tayo nagmahal sa hayop, so may mga kabalikat po yan na hindi magandang resulta. Okay po? Kaya po, may iba't iba pong ini-inspect, ina-assess ang regulatory division. Yung mga poultry facility, livestock facility, basta po lahat po ng hayop. Ano po? Na kahit po yung mga game fowl, laboratory animal facility, animal control facility, veterinary clinic, lahat po yan ay dumadaan po sa amin para makakuha po ng animal welfare registration. Okay po? Meron naman po kami mga checklist at meron po kaming batayan po dito sa aming mga inspection. At meron po tayong mga knowledgeable and equipped na inspector dito po sa Region 4A. Okay po? At tulad po nito, ano po, sample po dito na mga larawan sa animal facility inspection, kaunti lang po ang nailagay ko. So, pero napakarami po namin. So, nasa more than 1,000 animal facilities po ang nakarecord po sa amin na dito po sa animal welfare, poultry dressing plant, poultry farms,
veterinary clinic. Ayun po. So meron po tayo, ito naman po mga ito ay mga train yung mga taong ito po. Mga deputized na regional and provincial animal welfare officers. Pangalawa po, yung licensing. Ano po? License. Registration, license. Ano po ay yung mga kumukuha sa amin na lisensya? Ito po yung animal feeds and feed establishment. Ano po? Yung po yung mga feeds establishment. Ano po? Yung po mga feed mill. So kailangan po kasi may regulation din po sa feed mill. Kasi kailangan nakabatay sila sa standards o nakaangkla kung ano sinasabi ng RA 1556, the Livestock and Poultry Feeds Act. Lahat po ng mga nagma-manufacture, nag-i-import, nag-a-advertise, tapos po nagbebenta ng mga livestock and poultry feeds. Yan po ang veterinary drugs, yan po ang aming nire-regulate. Yung po yung manufacturer, importer, exporter, lahat po. Basta po kayo po ay nagbebenta, nagmamanufacture ng mga animal feeds, livestock and poultry feeds. Ano po? Yan po ay aming kailangan po kumuha kayo dito po sa Regulatory Division ng License to Operate o LTO. Next po is yung itong mga sample namin ng feed establishment inspection. Ano po? Ito naman po ay tinutulungan namin. Ano po? Hindi naman po kami nandoon lang sa inyong facility para kaming principal na bawal to. Ano po? Bawal agad dyan, bawal yan, baksak ka. Hindi naman po ganun. So, tinutulungan namin itong mga facility na kung ito, yung mga feed establishment na makakomply kung ano mo yung sinasabi ng batas sa Livestock and Poultry Feeds Act. Although may mga observation kami na kailangan may mga recommendation, may mga for compliance, pero yun para kayo tulungan. Ano po? Kasi nga ang ating tinutupad ay kailangan nakakon po kayo, sumusunod kayo sa Livestock and Poultry Feeds Act. Kasi kapag hindi natin ginawa, maaaring mag-manufacture sila ng substandard, maaari naman po kayo magbenta sila ng substandard na akala natin yung nutrients ito ay tama na, yung pala ay medyo hindi na. Ganun po ang goal po niyan, maging tama, maging ayon. Ano po? So kahit yung mga facilities natin kailangan tumutugma at umaayon sa batas. Ano po? Feed sample collection, katulad na ito, marami kami kinukuhang sample collection kasi kailangan malaman din natin sa industry, lalo na sa mga feed retailers, sa mga nagbebenta, kailangan alamin natin yung kalidad ng kanila mga ibinebenta. Kaya kailangan meron naman po tayong Regional Animal Feed Laboratory para po mag-test ng kalidad ng ating mga binebenta. Ano po? Kaya po kami ay kumukuha ng mga feed sample. Ano po? So yan po. Next po sa license na ikinukuha po namin yung livestock handler and transport carrier. So lahat po ng sasakyan. Ano po? So ito po kailangan nakakaangkla o sumusunod sa BIA Administrative Order Number 8, Series of 2004, yung registration of livestock, poultry, and byproduct handlers and livestock transport carrier. Opo, lahat po ng ginagamit natin sa sasakyan sa pagta-transports ng mga livestock and poultry, ganun din po ang mga byproducts. So kailangan naman po ay nasa din po yan. Sumusunod din po tayo sa policies, sumusunod din po tayo sa regulations. Okay po, ang major concern po nito, kailangan free from diseases. Walang maltreatment doon sa animals. Okay po? Ibig sabihin, tinatransport natin yung animals using our vehicle na hindi man kawawa yung animals at tumutugma rin po. Halimbawa, baka, kailangan, kung magta-transport ka ng baka, kailangan pambaka yung iyong sasakyan. No? Hindi sila nahihirapan at hindi rin sila nasasaktan. Ano po? At yan din po sa mga byproducts, kailangan mag-transport tayo na walang sakit. Again po, yan po ang binabantay ng Regulatory Division. Kaya kailangan i-regulate din po natin yung pagta-transport ng different animal species. Okay po, certification po naman tayo. So sa certification naman po, may iba't ibang certification din po na ini-issue ang Regulatory Division. Ito po yung Philippine Good Agricultural Practices, Philippine Good Animal Husbandry Practices, Organic Agriculture Certification, Participatory Guarantee System PGS. Yan po ay nakaangkla sa Food Safety Act ng yung GAP and GAHAP. Ano po? Kasi ngayon po ang language of trade today, ang usapan sa merkado ngayon, ano po? Na kailangang ligtas yung ating pinuproduce na pagkain. Ito ay pagkain gulay, pagkain karne. Okay po, kailangang ligtas kainin ito ng mga consumers. O paano natin mapapatunayan ligtas? So kailangan po natin ng iba't ibang certification. Kaya pag for crops, meron tayong PhilGAP o Philippine Good Agricultural Practices, meron tayong PGS, meron tayong Organic Agriculture Certification, at meron sa animals naman po tayo may Philippine Good Animal Husbandry Practices
certification po tayo. Okay po? So huwag kayong mag-alala po, may mga tutulungan naman po namin kayo at iti-train po din namin yung mga taong gustong mag-apply sa iba't ibang certification pong ito. Next po, ito po yung mga for inspection po namin for PhilGAP certification. Okay po, karamihan po kasi na mga nagpa-PhilGAP sa amin ay mga kumukuha, nagde-deliver sa iba't ibang malls, sa iba't ibang hotels, at nagde-deliver sa mga Jollibee Ford Corporation sa iba't ibang institutional market. Pero naman ibig sabihin po noon, kung wala kayong mga institutional market, hindi na kayo mag-PhilGAP. Okay po, kasi sabi ko kanina, PhilGAP, PhilGAHAP, organic, so kailangan po natin na mapatanayan na ligtas yung ating pinuproduce na pagkain. So kung para natin mapatanayan, kailangan natin na iba't ibang certificates. Ano po? Issued by government o third party. Okay po, yan po yung mga training namin. Sabi ko nga po, tinitrain po namin ang iba't ibang farmers para maintindihan nila kung ano yung mga proseso at mga kailangang i-comply with the PhilGAP, PhilGAHAP, Organic PGS certification. Ano po? Ayan po, mga sample lang po. Yun ano po? Mga PGS. So sabi ko nga po sa amin din po kayo makakapag-request ng mga training kasi marami po rin po sa amin na train na mga speakers sa iba't ibang certification pong ito. Okay po, sa regulatory din po yung mga plant and animal health program. Okay po, para naman po sa health ng ating mga animals kasi kami po yung nagmo-monitor, sabi ko kanina, kami yung nagmo-monitor ng iba't ibang sakit. So katulong po namin dyan ang ALD, particularly RCPC, Regional Crop Protection Center, di iba't ibang sangay ng agrikultura po. Katulong po namin kasi sa pagsugpo ng mga sakit ng hayop at halaman, kailangan po collaborative effort po ito. So kami rin po sa ASF Zone Progression. So kami rin po yung nag-response kapag may mga disease outbreak. Ano po, katulad ngayon po. So uso po ngayon ang AI, uso po ngayon ang, hindi ko naman sinasabing may AI po dito sa Calabarzon. Ibig sabihin, kapag mayroong mga ganun po na sakit, si Regulatory Division po talaga ang parang front line. Ano po? So sa mga ganun mga monitoring. Okay po, ayun po, katulad dito, validation of zone progression. So yan po, talagang naman po ang mga kasamahan namin ay pumupunta sa iba't ibang lugar, bundok, ano po. So para lang po mapaabot yung ating programa at matulungan yung mga farmers. Lagi na rin po tayo nagkaroon po tayo ng animal health meeting. So lagi rin po tayo kapag kailangan ng industry ng mga forum, so magpapatawag po ang Regulatory Division with the help of other banner programs. So kapag pag po crops, ang katulong po namin banner programs, rice, corn, HBCDP, organic. Pag naman po animals, so ang katulong namin ay livestock program, sa organic pa rin po kasi organic naman po ay for crops and animals. So iba't ibang banner program po dito sa Region 4A, including halal, katulong din po namin. Okay po, meeting for iteration of AI-free status, application of Laguna. So kailangan kasi ang goal natin is magkaroon tayo ng AI-free, so isa mga mga output indicator. Mga yung po mga economically important diseases, kailangan tayo maging free po doon. Kaya para tayo maging free, kailangan ng mga validation, inspection, at saka documentary requirements. Monitoring of rice fields, iba't ibang sakit, at saka peste, minomonitor din po ng Region 4A. Katulad nga sinasabi ko kanina, so ang Regulatory Division ay may iba't ibang naman po katulong po dito. Monitoring of corn areas, para sa mga iba't ibang sakit ng corn. So ito po yung sakit ngayon po sa yung buktok disease in banana. Yan lang po ang naipapakita kong iba't ibang sakit kasi iyon po yung major pests and diseases po natin. Pero kapag naman po depende po sa request ng local government units, kailangan namin magkaroon ng response o pumunta po doon, validation, kasama po namin ng RCPC as well as yung pong mga kapartner po namin sa Department of Agriculture and Local Government Units. Okay po. Actually, sa amin din po yung land use reclassification. So, ito po yung sa DAMC 26 series of 2022. Yung gusto nyo pong mag-classify from agricultural to non-agricultural and for other purposes. Sa amin po kayo mag-a-apply kasi sa amin po kayo makakukuha ng land use reclassification. Yung certification. So, iba po ang land use reclassification sa land conversion. Pag sinabing land use classification, ni-reclassify lang po yung lupain from agricultural to non-agricultural. Although ng residential, pero po ang land conversion po ay hindi under ng DA. Under po siya ng Department of Agrarian Reform. Okay po.
So katulad ito, mga LUR field validation po namin. So talagang kailangan i-validate kung talaga naman po kasi meron po tayong mga rules and regulations. Ano po? Na kapag itong lupang ito ay hindi akma, ibig sabihin ay hindi pwedeng i-reclassify. So kailangan hindi siya i-reclassify. Kailangan protektahan po natin ang remaining agricultural resources po natin. Lalo-lalo na yung mga fertile land, lalo-lalo na mga irrigated land, yung mga rice fields. So kailangan po hindi siya i-reclassify into residential, commercial, and other purposes. Okay po. Yun lang po yung mapapakita kong programa ng Regulatory Division, pero marami po kami mga activities po sa Regulatory Division. Sa madaling salita, kung ano yung mga regulations, kung ano yung mga policies, kung ano yung mga issuances na binabato, kinacraft, kinicreate through series of a forum, series of a consultation. So kami po sa Regulatory Division na nag-i-implement, nag-i-enforce po noon. Muli, nagpapasalamat po kami na andito po ang Regulatory Division para tumulong po sa magsasaka. Ano po? So, kailangan po natin sumunod sa iba't ibang regulasyon. Sabi ko nga na, para maprotektahan po tayo, para magkaroon po ng kaayusan. Na andito po ang aming opisina po na makita sa Lipa City, Batangas. Ang office po ng Regulatory Division ay malapit lang po sa SM Lipa. Likod lamang po ito po. Ito po yung aming email address, rfo4aregulatory@gmail.com. Meron din po kaming Facebook page, pwede nyo pong i-like. At pwede din po kayo magtanong po doon. Marami po nagtatanong po doon sa aming Facebook. Doon din po kami minsan sumasagot kapag may mga tanong sila regarding paano mag-apply ng GAP, paano mag-apply ng Livestock Handler and Transport Career, paano mag-apply ng Animal Welfare. So sasagutin po namin po kayo kasi meron naman pong taong talagang nakatalaga para sa aming Facebook page. Ito rin po ang aming cellphone number. That is Globe po, 0915-878-6013. Ano po? So kami po naman po ay handang tumulong para po sa mga magsasaka. At para na rin po sa ating layunin na magkaroon tayo ng masaganang ani at mataas na kita. Maraming salamat po. Ayan, maraming salamat sa iyo, Sir Zaldy Calderon. Talaga namang medyo marami tayong napulot. Kanina sabi ko ay doon lang sila sa rules and regulations, pero marami pa palang iba, partner. Ayan, chinecheck sila din yung mga nagche-check at nagbibigay ng mga permit at saka lang licenses, Kuya Bogs. Yan, akala ko dati pang lang sila, pang manok, pang baboy, pati pala mga kennel, sa mga aso. Sila din pala yung isa sa mga nag-i-inspect na team o nagre-regulate dito sa ating livestock o paghahayupan. Oo, minsan nga ay nakasama na rin ako dyan sa regulatory na sinisiguro din nila yung pagdating sa zoning status ng ASF. At saka yung GAP, isa rin sila sa lagi mga sumasama sa mga nagpapacertify ng GAP o Good Agricultural Practices. Yan, maraming salamat, Sir Zaldy, sa iyong mga ibinahaging kaalaman at marami pa kaming ibabahaging kaalaman sa pagbabalik ng Talakayang Pangsakahan ng Calabarzon. Kasabay ng tamang pag-aalaga ng pananim ay ang pagpuksa sa mga peste at sakit na maaaring dumapo sa iyong mga aanihing palay. Isa sa mga sakit ng palay sa Calabarzon na karaniwang nagdudulot ng matinding pinsala sa pananim ay ang rice tungro na maaaring magdulot ng 100% yield loss. Kaya dapat piliin ang mga variety ng palay na malakas ang resistensya laban sa tungro at green leaf hopper. Isagawa ang paghahanda sa lupang tataniman, pagsaboy ng mga binhi at mga mismong pagtatanim sa loob ng 1 buwan kasabay sa mga kalapit na sakahan. Huwag hayaang magkasakit ang pananim para maging masagana ang aanihin. Ang impormasyong ito ay hatid sa inyo ng Department of Agriculture, Region 4 Calabarzon Rice Program. Sa pagtatanim, mahalaga na alam mo ang katangian ng lupang pagtataniman mo. Kaya dapat suriin muna ito o kung tawagin ay soil analysis. Mahalaga ang pagsusuri dahil dito malalaman ang katangian ng isang lupa.
Bukod dito, mahalaga din na malaman ang fertility level ng lupa. Malalaman mo rin kung anong uri ng abono at gaano kadami ang dapat ilalagay sa mga pananim mo. Kung ikaw naman ay magpapasuri ng lupa, dapat gawin ito tuwing bago magtanim o kada 3 taon. Tandaan din na ang buhaghag na lupa ay dapat mas madalas na ipinasusuri. Kumuha din ng sample ng lupa sa parehong panahon taon-taon. Sa pagsasagawa ng soil analysis, magiging maganda ang pamumunga ng mga pananim mo dahil sa angkop na abono o fertilizers. Ang impormasyong ito ay hatid sa atin ng Department of Agriculture Region 4A, Calabarzon. Alam niyo ba na ang mais ay pangalawa sa pinaka-importanting crop sa Pilipinas? Bukod sa ito ay staple food ng 20% ng mga Pilipino. Ito rin ang ginagamit na feed para sa iba pang industriya katulad ng livestock at poultry o manukan. Ngunit ang malaking pag-convert sa lupa upang gawing tirahan ng mga residente at maiangkop sa iba pang industriya ay lubhang nakakaapekto sa produksyon ng mais. Kaya naman nakikiisa ang Department of Agriculture, Bureau of Agricultural Research sa paglutas ng krisis na ito sa pamamagitan ng pananaliksik o Community-Based Participatory Action Research o CIPAR. Sa ganitong paraan na ipapamahagi sa mga magsasaka sa isang komunidad ang iba't ibang pamamaraan ng produksyon at ilang mga magagamit na teknolohiya na makatutulong sa masaganang ani ng mais. Ang kaalamang ito ay hatid sa atin ng Department of Agriculture Region 4A Calabarzon Corn Program. Noong 2009, lumitaw ang pandemic na H1N1 na isang uri ng sakit na natatagpuan sa hayop. Makalipas ang ilang taon, umusbong din ang swine diseases sa iba't ibang bansa na naging banta sa kalusugan ng mga alagang hayop at ng tao. Kaya mainam na pagbutihin ang kondisyon ng sakahan, gaano man kalaki o kalit ang mga ito. Ilan sa mga hakbang na maaaring gawin ay ang pagkakaroon ng malinis na tubig, tapat na pagkain para sa mga alagang hayop, wastong pagpapalaki at regular na paglinis ng tirahan ng mga ito, maging pag-iwas, pagkontrol at paggamot sa mga pinsala at sakit. Ang paalalang ito ay hatid sa atin ng Department of Agriculture Region 4A Calabarzon Livestock Program. Talakayang pangsakahan ng Calabarzon. Hatid ng kagawaran ng pagsasaka sa rehiyon ng Calabarzon. Balita, Kwentuhan, palitan ng kaalaman. impormasyon at inspirasyon. Sama-sama nating tunghayan sa talakayang pangsakahan ng Calabarzon. Ani at iba pang produkto at serbisyo mula sa mga magsasaka at mangingisda. Kitang-kita sa Agri-Tindahan. Kayo pa rin po ay nakasubaybay sa talakayang pangsakahan ng Calabarzon. At ito ang segment na Agri-Tindahan. Akala ko nakalimutan mo. Yeah. Tinetesting lang kita. Oo, alam ko na Siyempre, yan eh. ito ang Agri-Tindahan. At ngayong araw nga ay magpo-promote tayo ng ating Agri-Product of the Week. Siyempre, hindi iba ang produkto ngayong linggo. Ito ang cassava chips ng Lares ng Lipa Agricultural Research and Experiment Station. Ayan, dito lang pala yan sa atin. At kung hindi sa kaalaman ng ating mga tagapakinig Kuya Bogs, madalas tayong dito kumukuha ng mga tokens. Every time na may mga events tayo, kagaya nitong huntahan. At saka napakamura pala itong cassava chips. Biro mo nakakahalaga lang naman pala ng 80 pesos yan naka-flash sa ating screen. Yan, at syempre matatagpuan yan. Walang iba sa ating opisina kung nasa Lipa City, Batangas. Yan, kung nais nyo magpagawa o mag-advance order, ito ang kanilang telepono 043-756-7216. Ulitin ko lamang po, ito po ay landline 043-756-7215. Yan, kung gusto nyo po mag-order, pwede rin po kayo mag-message sa aming official Facebook page, DA Calabarzon. Marami pa nga rin silang mga produkto dahil isa na nga sa mga pinopromote ng DA yung mga pagpaprocess ng iba't ibang style ng mga pagkain. Itawid mo yan, friend. Kasaba. Kasi may iba't ibang lutuin na pwedeng gawin sa kasaba. Uy, tsaka napakasarap ng kasaba cake dyan. Ayan. Hindi ko lang alam kung magkano pero quality ang kasaba cake. Kasaba cake. Yan. Akala ko may nakna ka dyan. Ay, syempre meron.
Knock knock. Oh, who's there? Kasaba. Kasama ko. Wala kay Daniel Padilla? O kay sarap isipin. Kasaba kang tumanda. Kaya naman mga suki, bili na! Iwasan natin ang pagkalat ng African Swine Fever. Tara na at sama-sama sa discarding oink. Ano nga ba ang oink? Para sa letrang O, obserbahan at bantayang palagi ang inyong mga alagang baboy. Mahalagang i-check sila all the time at pansinin kung may irregularidad silang ikinikilos. Sa letrang I, iwasan ang paglabas-pasok ng mga tao sa iyong babuyan, lalo na kung sila ay galing sa ibang mga bayan. Sa letrang I ulit, iwasan ang magpakain ng swill o kaning baboy sa iyong mga alaga. Hainan sila ng tamang pagkain, yung hindi tira-tira o galing sa basurahan para maging ligtas sila sa maaring carrier ng virus. Tandaan, mabuti na ang maagap kesa mahuli ang lahat. Letrang N, naisin ding ipatupad ang biosecurity o mga panuntunan para sa ligtas at protektadong paghahayupan. At letrang K, kumain ng karning baboy dahil ito'y ligtas, lalo na kung ito'y sertipikado ng National Meat Inspection Service. Laging tandaan na ang pagpapahalaga sa ating alagang hayop ay magpapayaman sa kanilang kalusugan at pati na rin sa iyong pangkabuhayan. Ang impormasyong ito ay hatid sa atin ng Department of Agriculture Region 4A Calabarzon Livestock Program. Ano nga ba ang Good Animal Husbandry Practices o GAP? Pumupukaw ba ng inyong atensyon ang Good Animal Husbandry Practices o GAP pero hindi mo alam kung ano nga ba ito? Ito ay tumutukoy sa tamang paraan o kasanayan sa pag-aalaga ng hayop simula sa produksyon, transportasyon at pagtago o pagimbap ng mga hayop at produktong galing sa mga ito. Ang mga farm na may GAP certification ay ligtas at dekalidad ang mga produkto. Dito, tiyak pa ang kalusugan at kaligtasan ng mga manggagawa. Isa pa, tinitiyak din na maayos ang trato sa mga alagang hayop. Higit sa lahat, hindi nasisira ng operasyon nito ang kapaligiran. Ang Good Animal Husbandry Practices Certification Program ang nagpapatunay na sumusunod sa Philippine National Standards Code of Good Animal Husbandry Practices ang bawat farms. Ang impormasyong ito ay hatid sa atin ng Department of Agriculture Region 4 Calabarzon Livestock Program. Kabalikat ng bawat grupo ng magsasaka at mangingisda ang kagawaran ng pagsasaka. Kaya naman, prioridad ng ahensya na mapaunlad ang produksyon at kita ng mga Farmers Cooperatives and Associations o FCAs. Sa pamamagitan ng Farm and Fisheries Clustering and Consolidation o F2C2 program, isinasaayos ang produksyon at value chain systems ng bawat grupo sa pamamagitan ng pagsasama-sama at pagsasaayos ng mga aktibidad sa sakahan at pagbibigay ng kapasidad sa paglulunsad ng mga proyekto ng Department of Agriculture. Layunin din ng programa na makapagbigay ng access sa iba't ibang institusyon na makakapagbigay ng puhunan at mga modernong kagamitan na magagamit ng bawat miyembro sa produksyon, pag-aani at pagbebenta ng mga produce. Para sa inyong mga katanungan, makipag-ugnayan sa Department of Agriculture Region 4 Calabarzon. Ang impormasyong ito ay hatid ng DA4A F2C2 program. Ang sustansya'y kailangan ng palay sa paglaki. Ngunit paano makakabit? Pinakamataas na ari. Kung presyo ng patabay mataas sa merkado. Abonong mataas ang ani na hindi masakit sa bulsa? Mag-abonong swak na. Maaaring makatipid ng hanggang 4,000 piso bawat ektarya. Nakatipid ka na, palay mo'y alaga pa. Kaya mag-abonong swak na. Swak sa budget, swak sa palay. Para sa karagdagang impormasyon, mag-text o tumawag sa Bear Rice Text Center 0917-111-7423.
talakayang pangsakahan ng Calabarzon. Hatid ng kagawaran ng pagsasaka sa rehiyon ng Calabarzon. Balita, Kwentuhan, palitan ng kaalaman. impormasyon at inspirasyon. Sama-sama nating tunghayan sa talakayang pangsakahan ng Calabarzon. Kayo pa rin po ay nakatutok sa talakayang pangsakahan ng Calabarzon. Yan, ito ang ating segment na Agri-Storya, kung saan na naman papakinggan natin ang isa na namang inspiring story ng isa sa ating mga magsasaka. At kung last week, Oo, ang last ating week naalala samahan ko, ay, sama tayo. Ngayon sama naman, tayo. sama kayo. Saan ba talaga tayo sasama, Kuya Bogs? Magsama-sama na tayo, ika nga. At Oo. mas masarap magsama-sama. Ano ba itong, ang kwento nitong sama kayo? Ang sama kayo ay, personal namin ito napuntahan eh. Itong sama kayo ay samahan ng mga magsasaka ng samahang magsasaka ng Kuyambay sa Yamang Organiko. Sige, kaya mo yan. Oh. Basta yun, taga Kuyambay sila. Kuyambay, Tanay Rizal. Yan, medyo malapit ito sa ating research station dyan At sa syempre, Tanay. mula na naman ito sa Organic Agriculture Program ang lagi nating pinopromote sa ating mga magsasaka. Yan, at ito nga ang ating hindi pangkaraniwang magsasaka ngayong araw ay isa ding babae. Ayan. Oo, siya ay girl power ika nga. Si Binibining Rosemary Huco. Kaya naman tunghayan natin ang napakagandang lugar ng Sama Kayo. Mga kwento ng pag-asa at tagumpay. Siguradong kapupulutan ng aral at ng inspirasyon. Ating tunghayan sa Agri-Story. Nagtapos ng pag-aaral sa larangan ng agrikultura si Rosemary Huco, ang tumatayong pangulo ng isa sa mga kinikilalang samahan ng Organic Agriculture Program ng Kagawaran ng Pagsasaka sa Calabarzon. Kami pong samahan ay Sama Kayo, samahan ng mamamayan sa Kuyambay, sa Asenso at Yamang Organiko. Naitanag po ito noong August 2018. Nag-umpisa po kami sa 15 miyembro po. And then sa ngayon po may 22 members na po kami. Si DA po ay, syempre, sino hindi po makakilala sa DA, ako po ay isang magsasaka. And then nakapagtapos po ako ng agriculture na kung saan po ay, syempre, ang pagsasaka po sa akin ay medyo enhance po ako sa mga gawain sa pagsasaka. Mas lalo po namin nakilala si DA sapagkat ang samahan po unang-una tinutulungan po ng Department of Agriculture. Sa pamagitan din po ng aming municipal agriculturist po na kung saan po ay very supporting naman po sa aming mga magsasaka dito sa bayan ng Tanay. Lagi po kami na-invite sa mga training ng DA. Doon po nagsimula lahat. Lalong-lalo na po sa OA, marami pong naibigay sa amin. Pigpen, bigay din po sila ng Moko Sapo, bigay din po sila ng poultry house. At saka po, marami pa po, sir. Kakulangan sa kaalaman at mga kagamitan ang ilan sa mga pangunahing pagsubok na inilarawan ni Rosemary para sa Sama Kayo. Inspirasyon ng grupo ang ibalik ang kabutihang ibinibigay ng kalikasan. Kaya naman sumubok na rin sila ng iba't ibang paraan upang mapaunlad pa ang mga produkto sa pamamagitan ng pagpoproseso. Isa po sa advocacy ko po kasi tungkol sa ating kalikasan na makatulong, maging part tayo, although na hindi natin mapipigil ang pagsira ng ating mundo. Malaki ang parte ng agrikultura doon po. Maitutulong po namin or ako yung paggamit po ng organic. Malaking tulong na rin po ito sa ating kalikasan. Nung nabuo po yung aming grupo, nakaisip po kasi kami na mag-process katulad po ng mga wine, jam. Yung mga wine po namin ay galing sa mga prutas. Meron po kaming kakao, meron kaming mango, meron po kaming rosel, mulberry, kasoy, bayabas. So marami pa po. Meron din po kaming honey, yung pong wild honey na nakukuha sa forest. Marami pa po, sir, na iba. Yung pong mga bisita namin dito sa Dagat-Dagatan campsite ay hinahayaan po namin mamitas ng mga putas or mga tanim na gulay para ma-experience nila ang pamimitas at matikman nila kung ano yung meron dito na tanim na organic farming po ang aming ginagamit.
Sa patuloy na tulong at suportang natatanggap mula sa pamahalaang lokal at DA4A, ay buo ang pasasalamat ng Sama Kayo. Muli ay ipinapaalala ng grupo ang kahalagahan ng kalikasan at kalusugan. Maraming salamat po sa mga sanay ng gobyerno na tumulong po sa aming samahan, barangay, LGU, Tanay, lalo-lalo na po sa aming municipal agriculturist, sa OA, higit sa lahat sa OA po kasi napakarami pong support din na naibigay po sa amin. Marami pa po na mga government na gustong tumulong sa amin na nariyan lang naman po sila. Kung kinakailangan po namin ay nagsabi po sila na humingi lang po kami at kami bibigyan. Yung mga nawawalan po ng sabihin natin ng pag-asa or nawawalan na ng gana na ituloy yung aming mga ginagawa po ay healthy living kung saan na hindi na po natin sabihin na malaki sobra ang kita. Kasi kalusugan po ang una natin isasang alang-alang sa ginagawa po natin. Okay, sa OA. At iyan ang istorya na ni binibining Rosemary Huco. Ayan, napakaganda pala ng kanilang kwento. Tunay naman na kapag napapasyal tayo din sa kanilang campsite ay hindi lang tayo basta mag-e-enjoy. Makikita rin natin, mararanasan natin yung pagsasakang organiko. Sabi nga ay, to see is to believe at experience is the best teacher. Ayan, kaya pag na-experience mo na mamitas ng mga organic at maluto at makain mo yung mga produktong organic nitong Sama Kayo, talaga naman baka naman mahikaya ka na rin na mag-organic ka na din. Ayan. At saka isa pa, napakaganda ng ginagawa nila kasi yun nga laging tinuturo natin yung entrepreneurial mindset. Kasi yung mga dating nabubulok na prutas tulad ng kakao, mangga at iba pa, mulberry, ay ginagawa nilang wine at napapakinabangan nila. Uy, mulberry. Parang bago din sa pandinig ko. Mulberry. Yeah. Para siyang grapes na maliliit. Yung local na grapes. Oo, parang gusto ko nga din. Makapasyal nga dyan sa Sama Kayo na yan. Oo, tsaka naman yung mga tilapia nila dyan, organic din. At ang asarap na naging lunch namin dyan. Kaya naman, maraming salamat po, Miss Rosemary Huco. Yan, babalik po kami dyan. At yan ang istorya ng Samahang Sama Kayo. Kaya naman, sama-sama tayo. Huwag kayong aalis at magbabalik ang programang Talakayang Pagsakahan ng Calabarzon. Ang sustansya'y kailangan ng palay sa paglaki. Ngunit paano makakamit pinakamataas na ali kung presyo ng pataba'y mataas sa merkado? Bukod sa inorganikong pataba, maglagay ka rin ng organikong pataba tulad ng dayami, binulok o pinatuyo sa hangin na dumi ng hayop o compost. Nakatipid ka na, napapanatili pa ang sustansya sa lupa at dagdag suplementong sustansya pa sa palay. Dapat, abonong swak. Swak sa budget, swak sa palay. Abonong swak. Sa abonong swak, maaaring makatipid ng hanggang 4,000 piso bawat hektarya. Abonong swak. Swak sa budget, swak sa palay. Abonong swak. Para sa karagdagang impormasyon, mag-text o tumawag sa PhilRise Tech Center 0917-1117-4233. Talakayang Pangsakahan ng Calabarzon. Hatid ng kagawaran ng pagsasaka sa rehiyon ng Calabarzon. Balita, Kwentuhan, palitan ng kaalaman, impormasyon at inspirasyon. Sama-sama nating tunghayan sa Talakayang Pangsakahan ng Calabarzon. Bawat tanong, tutugunan sa Util ng impormasyon. What's up mga ka-agri? Alam niyo ba na mayroong teknolohiyang ginagamit ang DA4 kung saan maaaring matukoy ang magiging lagay ng panahon sa mga susunod na araw sa piling lugar? Ito ay ang Automated Weather Station o AWS. Ilan sa mga gamit ng AWS ay: una, weather forecasting. Sa tulong ng AWS, makapagbibigay ng real-time na datos na kinakailangan para sa weather forecasting. Ito ay ang maagang abiso tungkol sa mga pagbabago ng panahon tulad ng bagyo,
malalakas na ulan o init ng panahon. Pangalawa, kaligtasan sa pamamagitan ng pag-aabiso ng potensyal na peligro dulot ng bagyo, baha o pag-ulan. Ang AWS ay nagbibigay ng mga oportunidad sa mga tao na mag-evacuate o maghanda sa oras upang maiwasan ang pinsala sa mga buhay o ari-arian. Pangatlo, pagpapaunlad ng sakahan. Nakatutulong din sa mga magsasaka ang mga impormasyon mula sa AWS upang magdesisyon ukol sa tamang panahon para magtanim, mag-ani at iba pang gawain sa sakahan. Ang mga impormasyon na ito ay makatutulong upang mapalakas ang kanilang produksyon at mapanatili ang kanilang kita. Hays, kung may AWS lang sana tong puso ko, edi hindi sana to napinsala ng bagyong dala ng maling tao. Ouch! Para sa karagdagang impormasyon ukol sa AWS, magmensahe sa aming official Facebook page, Department of Agriculture RFO 4A. Muli, ako si Agri Dani para sa butil ng impormasyon. Yan, maraming salamat sa iyo, aming Agridaldal, Agridani. Parang blooming ka dun sa video yun na. Ayan, sa video na yun, pati ngayon, Kuya Bogs, aminin mo na. Bawasi. Sabi nga ng mga taga-amin, bawasi. Yan, muli na po tayo nagkahuntahan. Muli na naman po tayo nagkasalo-salo sa isang oras ng makabuluhang huntahan. Siyempre, naway marami po kayong natutunan at naging makabuluhan ang sandali po nating pinagsamahan. Yan, abangan po muli ang mga susunod na talakayan tuwing Miyerkules mula alas 9 hanggang alas 10 ng umaga. At syempre, sabay-sabay pa rin po tayong mapapakinggan sa ating partner radio stations. 106.3 FM Radyo natin Laguna, 102.5 FM Bondok, Peninsula, Katanawan, 105.3 FM Radyo natin Infanta, at 96.7 FM Destiny Radio. Destiny Radio. Ang ganda pakinggan, ano? Sana mahanap na rin natin. Kung pala. Ikaw ba? Nakita ko ng Destiny ko. Oo, meron pa na eh. Siyempre, mapapanood din ito live sa ating official Facebook page, DA Calabarzon. Muli ako po ang inyong likod, Kuya Bogs de Chavez. At ito naman po si Agri Daldal, Agri Dani, at sa ngalan po ng ating DA Calabarzon Regional Executive Director, Fidel Libao. At sa bumubuo ng Regional Agriculture and Fisheries Information Section, kami po ay taus-puso nagpapasalamat sa inyong walang sawang pagsubaybay. Kaya naman lagit-laging tumutok dito sa Talakayang Pagsakahan ng Calabarzon. Dagdag na kaalamang kapaki-pakinabang ating aabangan. Sa susunod na edisyon ng Talakayang Pangsakahan ng Calabarzon. Tumutok na muli sa ganito pa ring araw at oras.